Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Lahat dito sa ating programa, walang maliit o malaking problema. Reklamo man o alitan, fight tayong pag-usapan yan. Ako ang inyong pamasang pretty, Donita Knows para sa Team Pula! 5 stars for you, Donita, dahil dito, hindi lang namin kayo pinakikinggan. We see you and we feel you. And for today's video, Team Puti ang aking koponan. What's up, Team Puti? Kaya tara na, tumutok na mga kapatid. Ito ang Face-to-Face Harapan! Mga pangaral nila ay parang ginto. Sila ang ating harapang tagapayo. Eto, kalmado pero matapang sa kanyang legal advice, Attorney Lorna Capunan! Mahalin ang kapwa at maging mabuti. Paalala sa atin yan ni Brother June Banaan. Ito naman, sabi niya, mental health matters, kaya unahin din ang sarili. Payo yan ni Doc Camille Garcia. Siya naman ang nag-iiwan ng tatak pagdating sa public service. Ang atin ang masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Cori! So far, so good. Ano kaya ang mangyayari ngayong araw na ito? Isang taga-igib. Kaya pala may balde. Yeah. Isang taga-igib ng tubig ang nagrereklamo. Bukod sa pananakit at pambibintang, ginulangan daw siya ng kanyang suki. Dahil sa tuwing oras ng bayaran, tila nagkakalimutan. Nako, dapat kasi i-give and take. Makapagod ako, Ate Pachay, ang init-init, nag-igib ako ng tubig mo, tapos hindi mo ako babayaran. Tapos ikaw pa may ganang manakit. Naging masipag si Kulot sa pagsalok ng tubig para kay Pachay. Pero ang usapang kabayaran, hindi ibinigay. Magpapaigib ka tapos hindi mo babayaran, pwede ba yun? Sa panahon ngayon, wala nang libre, Ate Pachay. Gusto ko mag-isip ka naman. Mabawi kaya ang galit kung maibigay na ang halaga ng pag-iigib? Okay, siya ang hindi binayaran sa mga balde-balding tubig na kanyang pinaghirapan. May ganun palang racket na pwede kang mang-igib. Yes. Hindi ba? So, ang presyohan dito, malalaman natin at kung magkano hindi binayad sa kanya. Kulot, humarap ka na! Oh, ang ganda ng buhok mo, no? Kaya ka pala nabansagan. May lahi ka ba? Wala. O bakit naiiyak ka na? Nagsisimula pa lang tayo. Alam naman po kasi nila yung halaga sa akin ng pera. Pero single man po ako. Ako lang po mabuhay sa dalawang anak ko. Tapos 3 araw niya na po ako hindi binabayaran. Ilang araw na? 3 araw po. 3 araw. Po. Magkano ba ang bayaran sa igib? Sa 7 timba po na tubig, inigib ko po sa kanila. 100 po isang araw yun. 7 timba, 100 pesos sa Opo. isang araw. Eh kung sipagin ka, pwede kang magsobra. Hindi, o yun lang talaga. May magpapaigib po talaga. May nagpapaigib talaga. May ganun pala, no? Kay payat-payat mo, kaya mong mag-igib. Wala naman po kami hindi kaya, lalo single mom eh. Single mom. Ilan taon na yung mga anak mo? Isang 3 years old po, isang 6 years old. Nag-aaral. Opo. Bakit hindi ka binabayaran daw? Kasi sinasabi po niya na hindi daw po ako nag-iigib, lagi daw po walang tubig. Lagi naman po kasi siyang umaalis eh.
Kaya hindi niya po alam na pinaglalaroan po ng mga pamangkin niya yung tubig. Iniiwan mo lang yung tubig doon. Opo. Kasi Oh. doon lang po sa labas ng bahay nila nakalagay yung balde. Okay. Tapos sabihin niya po sa akin na, alis siya, tapos sabihin niya sa akin, pagbalik na lang daw po niya yung bayad. Pagdating niya po, wala na tubig kasi napaglaruan na po ng mga pamangkin niya eh. O nagpang-abot daw kayo. Ano ba, nagkahampasan daw? Kasi sinisigil ko po siya dahil pangatlong araw na nga po. Sabi ko, kailangan ko rin ng pera dahil totoo lang, sinumpong po kasi ako ng asthma ko. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan ko yung pera. Kasi hindi ako pwedeng matenga lang sa bahay para sa mga anak ko. Tapos bigla siya na lang po ako inampas ng balde. Kaya po, napagod na rin ako. Natuto po ako lumaban. Kahit na matanda po siya, hindi ko na po inisip. Sinampas niya po ako ng balde. Saan tumama yung balde? Sa ganito ko lang po. Okay. Kunin na natin yung balde. Ayan o, nandyan sa ating mesa ng ebidensya. So, ito yung balde. Ay! Ayan, nabasag! Oh. Kaya pala Grabe naman ang grabe naman ang pagkakahampas. Kung ganyan ka tindi ang Kaya pala ate ko rin pag umuwi, wala nang tubig. Kasi, hindi pa ito yung kanyang pinang-iigib. Pero nasa na yung, pero 7 balde yan. Opo. Kanya yung Malaki balde. pa po yan. Kanya yung balde. Opo. Pakita nga natin, Ryle, ito yung pinag-iigiban. Saan itong gripo na ito? Doon po sa may kabilang iskinita po namin, merong binabayaran na tubig. May Binabayad po kami. binabayaran. Kada isang balde po, 10 piso. Sa 100 po na binabayad niya, parang 80 na lang po lumalabas sa akin. Ganun, nababawasan pa po. Kasi nagbabayad po ako doon. Sa 100 na, ikaw pang magbabayad ng tubig. Nababawasan pa po yun. Teka muna. Parang nakakalibre naman yata siya masyado. O, ito na si Pachay. Pachay, humarap ka na. Pera para sa akin. Ano sa sarili mo yan? Sinungaling ka. Puro ka sinungalingan ang sinasabi mo. Hindi totoo sinasabi mo. Huwag kang nagpapaawa ipek. Hindi totoo yan. Sinira mo pa ang tubo ko. Kaya hindi kita binayaran dahil walang laman. Sinungaling ka. Aminin mo. Sana maintindihan mo yun. Naiintindihan kita. Kaya nga binaliwala ko yung mga nakaraan eh. O ano pa? Pachay, derechahang tanong. Totoo bang naging abusado ka at nakapag-igib naman, ayaw mong bayaran? Okay, sasagutin yan sa depensa ni Pachay sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimama? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. So, nakasabit nating tanong, Pachay, may katotohanan ba yung sinasabi niya na nakapag-igib siya ng 3 araw, 7 balde kada araw, may laman yon nung iniwan niya doon sa bahay mo, tas ayaw mong magbayad? Eh kasi nga po, wala nga po ako nadat na nalaman. Meron laman Kasi yun. kung Sana meron po sinasabihan yun, mo yung kung mga inigiban niya, pamangkin mo, dapat paglaruan yung mga iningatan tubig din doon. niya para pagdating ko, Dahil hindi makita biro ko. mag-igib. Paano ko siya babayaran kung walang Sarili ano? yun. Walang ang Hindi, tubig. alam mo sa sarili mo, mahirap mag-igib. Pero, ano ba yun? Nasasaksihan mo ba? Nakikita mo ba talaga? Opo, nakikita ko po. Ako pa nga po sumasabay sa mga pamangkin niya, kaso wala po pinapakinggan talaga yung mga pamangkin niya. Oh, yung mga Kahit pamangkin yung mo ninang ko daw, po wala bang ibang nakakasaksi niya na pwedeng makumbinsi Meron itong po, si yung Pachay? ninang ko po. Ha? Yung ninang ko po, nakikita po ng ninang ko yun, kahit yung ninang ko sinasaway po yung mga bata. Kaya lang wala po talaga pinapakinggan yung mga pamangkin niya eh. Bakit hindi mo tanungin yung mga pamangkin mo? Kung talagang naglalaro sila dun sa tubig. Mga ilang edad na ba yon? Anong edad Eh ng mga ang pamangkin ano mo? po, mga 10 years old. 10 years old. Oh, makakasalita na. Ang problema nga po, wala nga po ako. Siyempre, nadatnang ko, walang ano Hindi kaya nga, tanungin mo yung mga reaction ko pamangkin po mo yun. kung kasalanan nila yun. Kahit ka dapat alam Eh sa wala sarili naman mo, kaya mo sa akin pagsabihan nagsabi. yung mga Siyempre, pamangkin nakita ko mo. na po yun. Eh, nagkaano na po O yun, hindi tinanong yung pamangkin. Oo, walang nagsabi din po. Oh, so ang gagawin ngayon natin, tatanungin mo ngayon yung mga pamangkin mo. Kasi kung mga pamangkin mo ang gumawa nun, hindi na niya Kasi gabi kasalanan. na po ako umuwi. Oo, sa mga pamangkin mo sa'yo nakatira?
Hindi man po, nakabukod. Sabi nila, Nakabukod, pamangkin pero nga pag daw. nakakakita daw ng tubig, ay Nakatipid lang naman po kasi pinaglalaroan. sila ng bahay eh. Ha? Nakapit-bahay lang po sila ng mga pamangkin. Kaya nga. O so, Siyempre, teka pag- muna, anong nangyari? Bakit anong nangyari dito at nagkahampasan pa daw kayo ng balde? Kasi kung ano sinasabi niya, nag-init na ako, nagalit na ako, nag-visit na ako. Kasi matanda ako sa kanya eh. Alam mo sa sarili ko nila. Matanda ako sa kanya eh. Dapat di siya bumubulong. Oh. Ayun. Pati mo na lang pagawa yung gripo mo. Isa pa ho yun eh. Sira nga po kasi. Yung ngayon, nakita nga po, sinira niya. Puro ka kasi kaya Sinira po niya. Pagpapagawa lang ng gripo. Ikaw ang sumira. Teka May muna. nakakita eh. Ikaw ang sumira Hindi ng po ako gripo sumira. niya. May nakakita po Nakita sa kanya. lang po nung nakakita sa akin, pinulot ko yung tubo Sinungaling para kami, nakakita malakalin. sa'yo. Kinalakal ko po kasi nakita ko po yung tubo kasi pwede pong ibenta. May Sabi ko, nakakita. wala akong discount. Kaya nangangalakal po ako. Alam po nila yan. Nakita po nila, dinampot ko. Pagsira na po ba yung pagdampot ko nang pwede kong kalakalin? Dahil doon ko po gusto kong napangain ng mga anak ko. Kasi syempre, kailangan pag ikaw ay nag-akusa, kailangan may ebidensya. Okay. Meron naman Hindi po. naman po sapat na Ngayon, ebidensya yung merong mga pagdampot ko. testigo, may mga testigo daw si Kulot na may nakakakita na pinaglalaroan ng mga pamangkin mo yung tubig. O ayan, so hindi niya kasalanan yon kung mapatunayan. O yung pagsira naman ng iyong gripo, kailangan meron kang dyan. Testigo. Meron para naman po, masigurado meron naman natin. Hindi Kasi dapat na ebidensya kung, yun. Nakita kasi ko na kung tinupot mapagawa ako ng yung tubo. gripo mo, tapos ang usapan din yun na kailangan mag-usap. Hindi ba? Wala nang igiban. Mas mura pa ang babayaran mo Totoo sa naman kada po yun. buwan. Hindi ba? O, fresh pa yung tubig. Hindi ba? Kaya lang, yung paghahampas, Attorney Lorna, ano na yun, physical injury? Hindi tama yung ginagawa niya, hahampasin mo, Parang ang feeling namin dito sa trio, nanggugulang ka, Patchay. Bakit? Kasi, sa kwento lang nila, ang believable, ang credible, yung kwento ni Kulot. Kasi pinaghirapan niya, nag-iigib siya, iniwanan niya doon. Hindi naman contract of service yan. Ang kontrata, miski na verbal, ikaw mag-iigib. Wala naman sa kontrata na bantayan mo hanggang dumating ako. Tignan mo na hindi maglalaro wala naman sa kontrata yun. ayun. Di ba? So Kasi talagang nanggugulang. So kasi, kung hihintayin ka pa, Patchay, syempre, nang magagawa niya sa buhay niya kung Hindi hihintayin naman ka po pa niya umuwi? totaling babantayan niya. Ibig sabihin, kung nakita niya na dapat medyo, syempre, katiwala ko nga po siya na Paano nga masasaway? Para nabutan ko may tubig. Oo, Pero pero mukhang malinaw naman. Ako sa mga pamangkin mo. Sandali lang, Kulot ha? Okay, sandali. Teka muna. So, balde-balde na po ang galit ni na Kulot at Patchay. Parang napakasimple, Kung tutuusin, 300 piso lang ang uusapan natin dito. Pero siguradong mas iinit pa ang bayan sa buwelta ng kanilang mga kakampi. Kapit lang mga kapatid dito sa Face to Face Harapan! Pune! Sino sisimawa? Face to face. Sino ngingiti? Harapin mo face to face. Siya raw ang magpapatunay sa kasipagan at diskarte nitong si Kulot na isang mabuti naman daw tao. Heto ang kanyang ninang. Hasmin, humarap ka na. So Hasmin, ikaw ang magpapatotoo. Opo. Na masipag naman talaga itong opo, si Kulot. masipag talaga yan. O ano ba ang kwento dito sa palagay mo? Ito talaga sinungaling ka eh. Lahat ng mga pinagsasabi mo. Lahat paano ayaw mo lang talaga magbayad. Kayo pareho kayong sinungaling. Kaya paano ayaw mo magbayad? Magnina kayo, pareho kayong kulot. Lagi nagsusumbong sa akin ting umaga. Inapasok ko ng timba. Paano ayaw mo magbayad? Pero alam mo ba yung pangyayari? Wala ka naman alam eh. Talaga nagsusumbong. Naniniwala ako dito. Dahil eto. Pareho kayong sinungaling. Pareho kayong sinungaling. Teka. O, tama na. Talaga naman eh. Talaga naman. Sandali, kita mo, yan ka na naman. Talaga. Teka muna, sandali lang. Alam mo, kaya ka nauubusan ng boses pala. Wala kang tigil ng pagsalita. Isusoli ko lang ito dun, ha? Wala akong hahampasin. Isusoli ko lang ito para lang may iba kayong panoorin.
ayan. Okay. O, so, ngayon, huwag ka munang magsasalita. Kasi nauubos na ang boses mo. O, eto ka na. So, si Hasmin, mabuti talaga siyang tao. Ay, opo, ma'am. Oo, Opo, mabait po mukha yan. naman. Oo. So, parati siya nag-iigib. Opo, araw-araw yung panganap buhay So, wala niya. naman silang problema dati. Dati po, wala naman po problema. Ewan ko ba bakit ito ngayon, hindi na siya nagbabayad ngayon. Yung nakaraang 3 beses. Babayad, wala nga tubig. Paano nga alis ka kasi ng alis? Hindi mo ba alam, pinaglalapalat siya, nagyan niya na uli. Ako na bahalang mag-additional uli. Araw-araw nagsusumbong At ang mali niyo ron, hindi niyo sa akin sinabi na pinaglaruan ng bata. Ito yung tubo na sinasabi, Hasmin, na ito daw si Kulot ang sumira. Ayun Ano pa ang nga po. kwento? Ano ang kwento? Pinagbibintangan niya po na sinira daw. Paano sisirain niya? Nakita mo ba? May testigo ka? Meron. May ebidensya ka? Meron. Okay. Kaya nakita niya, yumuko ako para pulutin, hindi para sirain. Meron akong testigo. Okay, so hanggang hindi talaga nakikita at may ebidensya na talagang sinira niya yung gripo para ibenta yung tubo, at wala tayong katibayan, 'di ba? So ito po yung kakabit nun. Ito yung kakabit nun. So, simpleng bagay, mapapagawa ang gripo dahil lang sa tubong ito. So, tapos na ang usapan, di ba? Pero ano ba talaga ang, kasi may mga kaso-kaso ditong pwedeng isampa. Kung ikaw ay mapatunayang nanira talaga, pwede ka ring sampahan ng kaso kung may ebidensya. Eto na ang kakampi naman ni Pachay. Siya naman umano ang nakakita na si Kulot ang salarin. Lulu, humarap ka na. Ikaw ang magkwento. Ano yung nakita mo? Nakita ko po, nagdadaan ako. Ngayon po, pupunta po ako dito sa may bahay ni Pachay. Nakita ko po si Kulot sa daanan na ganun. Kinakalikot niya po yung tubo ni Pachay. Siguro po balak niya pong ibenta, ikalakal. Nagulat pa nga po siya nung nakita ko, "Oy, Kulot, anong ginagawa mo dyan sa tubo ni Pachay?" Ay, sabi niya, wala. Sabi niya ganon. Kaya sabi ko sa kanya, nagpapawa-effect lang po yan. Okay. Sinungaling ka, hindi ko kailangan magpaawa. Talaga, Okay, nagpapawa-effect ka lang. Para sa pangalan ko. Kulot. Okay. Ako naman, Magpaawa. Kulot, tumigil ka na ha. Itong sinasabi ko, kung may nakita ka doon, hindi mo dapat binibenta na lang basta. Lalo kita mo yung kulay, may kulay, di ba? Kulay blue kung yan ay nalaglag mula doon sa mas mahaba pang tubo na parehong kulay, di malinaw naman yun ay bahagi nun. So mahirap kasi yung may mapupulot tayo, alam nating hindi atin, tapos ibebenta natin. So ayan, siguro desperado din dahil wala ngang kinikita kung anong nakita doon, kung tinanggal man niya yon na mas malubha yun. Pero yung pagbenta mong yon, na hindi mo muna alamin kung sinong may-ari, meron din tayong konting tulog dyan. Diba? May konti rin tayong kasalanan dyan. So, yung pagkasira, dahil, ewan ko, sabi niya, testigo daw siya. Sapat na ba yon, Attorney Kapunan? Na may testigong ganyan? Iba yung version ni Kulot, iba yung version ni Lulu. Kasi pwedeng nakita niya na pinipick up, pinupulot yung, hindi niya nakita na sinisira. Ayon sa kanya, sinisira daw. Nakita mo ba? Sinisira actually? Opo, dinapot ko. Sinisira niya pong gano'n. Sakto po yung dating niya, Nagulat yumuko po ako siya. para damputin niya. Sabi ko, Kulot, bakit? Sabi Pero ko, sinasabi niya po tubo ni sinira. Pachay. So, dalawa ang version nila. Hindi natin alam kung sino ang mas credible. Kung si Lulu o si Kulot. Kasi parehong nakayuko. Nakayuko ba para kunin yung tubo o nakayuko ba para sirain? So, kailangan may iba pang testigo. Kailangan may corroborating na witness. Ayun, kailangan Iba pa ng pang isa pang testigo. witness o testigo. Mahirap na yon. Medyo mahirap na yon, Lulu, Pero ako naman, kung ako naman sa'yo, Kulot, hindi ko binenta yon. Kasi sinabi na pala niya natubo yan ni Pachay. Wala po siya sinabing kay Ate Pachay yun. Sabi niya, hoy, ano yan? Pinano niya lang po ako. Hindi ko po alam na kay Ate Pachay yung tubo na yun. Iniisip ko lang po talaga kasi makapangalakal ako para may mapakaisaan ako dahil nga po 3 araw niya na akong hindi binabayaran. Nako, ayan. Imbis na umapaw ang tubig,
At ang pagkakasundo-sundo, umaapaw din po ng mga komento dito. Because sabi nga nila, water is life. Kaya eto, ang dami mga komento ng Team Puti at Team Pula. Tingnan ko lang kung paano nila dedepensahan si Pachay. At paano nyo dedepensahan tong si Kulot. Kasi mukhang parehong nagkamali. Ano po? Eto na po. Para sa ating pagbabalik harapang tagapayo at komento, ito po ang Face to Face Harapan. Nako, ewan ko lang. Anong mararamdaman ninyo, Donitz and Ryle, kapag nagtrabaho kayo tapos hindi kayo binayaran? May ganon, may mga ganon. Meron? Lalo na dito sa industriya natin, marami. Naku, naranasan Hindi ko ba? na yan. So, paano ang style mo? Actually, naranasan ko na yan sa abroad pa. International show yun. Oo. Tapos nangako siya na kung sa kontrata namin, pagkatapos ng show, bayad. Pero dahil series siya, ang dami nun. So parang meron siyang mga dahilan na parang, doon na lang sa sunod na na lugar. Tapusin mo muna lahat. Oo, ganon. Tapos yung, eto na nga, hindi talaga siya nagbayad. Tapos nagkaroon pa ng problema nung parang, eto na yung nangyari. Ako pa binaliktad niya, attorney, kasi nga parang, nag-post ako sa Facebook na parang, grabe ka, iniwan niya pa from siguro isang lugar, lumipad siya ng plane, pumunta siya ng ibang lugar sa kanila, umuwi siya. iniwan kayo? Iniwan kami. Kasi sabi ko, grabe ka, iniwan mo kami, ganyan. Tapos hindi mo kami binayaran, chu. Aba, oral defamation daw. Sabi niya, sabi ko, oral defamation, nagsasalta ka ng masama sa tao, sinsiraan mo nang wala ka namang ebidensya. Which is, sa amin, meron, kasi di mo talaga kami binayaran. Tsaka lumipad ka, iniwan mo talaga kami. So, hindi yun oral defamation. Sabi ko, hanggang sa yung binalikan niya kami, grabe, binayaran niya kami, binawasan niya yung pera, halos kalahati lang binigay niya dahil daw may damages daw kami ginawa. Ay, ano ba yun? So, natuto na ako doon. Nasabi ko, bagong performance, kailangan fully paid na. Ayun, tama. Kailangan matututo ikaw, tayo sa meron kang ganon. karanasan. Ganun i-damage mo din sila. Pero ako, meron din, nung pandemic kasi nauso yung mga streaming. So may isang agency na kumuha sa akin at mga kaibigan kong artista din para mag-stream, sasahuran daw kami. Medyo na-weirdohan lang kami kasi wala kaming ipopromote, wala kaming maglalaro lang kami ng video games sa Facebook din, tapos nakatag lang sila sa page lang namin, hindi sa stream. Tapos siguro ilang buwan na dumaan, mga 3 buwan na di na kami binabayaran. So nag-stop kami. Kaming 3 magkakaibigan, hindi na namin sila nahabol. Hindi na nahabol. Hindi na namin sila Yun ang problema pag walang kasulatan, hindi mo kakilala. Meron, Ate Kuring. Meron din. Opo. Di habulin nyo ng habla. Depende yan kung magkano ang pinag-uusapan, di ba? Kasi kung malaking halaga, pag-aaksayahan mo ng panahon. Sa amin, malaking halaga kasi kaya talagang inano ko yun. Hindi nyo na hinabol? Hindi ko na nahabol yung kasi nasa iba basa siya, pinadalan na lang niya yung half. Ay, nako. So, sobrang Okay. So, sa halagang 300 piso, tayo ba'y maghahablahan pa? Ayan. Hindi ba yun ang tanong? O ano naman ang mga opinion ninyo? Sige nga, depensahan ninyo ang inyong mga kakampi. Yun po. Let's focus on the problem on hand po, aside from yung tubo. Let's recall na si Ate Kulot ay single mother, may 2 anak, may asthma po siya, tapos pinag-iigib niya po siya. So yung trabaho niya po is very labor extensive kasi po physical po yung ginagawa niya, pagbubuhat ng batya. So parang yun pa lang po, enough na po yun dapat po para makonsensya kayo na bayaran po siya. Kasi syempre saan nga naman po siya kukuha ng pera kung hindi niyo po siya binayaran. Hindi naman po siya need niya mga lakal kung at the first place binayaran niyo po siya. So di po kayo magkakaroon ng problema. At saka po, parang ang unfair naman po na gusto niya pa pong bantayan niya yung pinag-igib niyo, tsaka yung i-refill niya, di po ba parang dapat extra na bayad yun? Kung sinabi niya po at the first place kanina na kaya niyo po doblehin yung ibabayad sa kanya, ba't wala pa po kayong pambayad nung una pa lang? Saka naputulan na siya ng tubig. Baka talaga may problema kayo sa pera. May problema din sa pera. Kaya hindi nakabayad sa tubig. Ayun. Baka yun ang dahilan ba't hindi rin siya nababayaran. Parang ganun na nga. Parang. Bibi, ano masasabi mo? Siguro po kay Ate Kulot, nabanggit niyo po kanina na 3 days po kayo hindi nababayaran ni Ate Pechay. Siguro po nung
first, ano po, nung una tsaka pangalawa pa lang po na, ay, Pachay po. Hindi Pechay, ha? Pachay. Okay. Sino si Pechay? Nasaan yung Pechay? Siguro po yun po. Nung una ako kaya pangalawang araw pa lang po, tawag dito, na hindi ka po nabayaran. Nakipag-usap ka na po sa kanya, o kaya gumawa po kayo ng bagong kasunduan na, kasi nabanggit niya po na wala po siya lagi para mabantayan yung naigib niyo po. Siguro po nagkaroon po sana kayo ng usapan na tsaka ka na lang po mag-iigib pagka nandun na po siya sa bahay nila. Para sa kanya, sa unang beses pa lang, hindi mo na pinahaba yung utang. Sa ating harapang tagapayo, Doc Camille, anong may papayo mo pagdating sa mainitin ng ulo? Meron bang mga pinipindot? Hindi ba? Hindi ba sa acupressure? Pag sobrang ng init ng ulo mo, meron ditong pati sa tenga na pwede mong pisil-pisilin, o kaya huminga ka ng malalim. Ano pa ang pwede mong gawin para mapigilan ang sarili mo? Tama yan, Ate Kuring, kasi merong mga breathing techniques na sinasabi nga para maalis yung anxiety, yung anger natin. At the same time, kumisan kayo, magbilang lang kayo, na mawawala yung talagang supposed to be na gusto mong sabihin. Kasi ang iisipin mo, mag-iisip ka muna bago yung talagang emosyon ng galit. Pero dito sa pagkakataong ito, alam mo, Ate Pachay, ang hindi ko naiintindihan kasi hanggang ngayon pinag-usapan namin ni Dr. Love, alam mo yung kung PVC pipe yun, sobrang mura lang nun. Alam mo kasi stressful yung ginagawa mo na nag-iisip ka na ganito. Una, gusto mo ng ebidensya, ang timba, kahit na natapon yan, makikita mo basa pa rin yung ilalim ng timba niyan. So, ibig sabihin, nakapag-igib yan. Huwag mong iisipin na talagang walang ginawa dito si Kulot. Ang iisipin mo talaga, yung prinsipyo na dapat kang magbayad. At kung yun, nagawa mo yun, siguro wala tayong problema. Dahil kasi magiging maayos din ang buhay nyo pare-parehas. At sana, Kulot, magpalit ka talaga ng trabaho dahil nakakasama yung pag-iigib na yan at magiging stressful sa asthma mo. Ayun, tama. Okay. Thank you very much. Dr. Love, ano ba ang tamang kilo sa paniningil? Nakwento ko na ilang beses, di ba? Ako, nanunuyo pa ako. Oo, sang-ayon ako sa'yo. Pinakamaganda yung magpakumbaba kapag ikaw ang naniningil. Kasi makukonsyensya yung may utang sa'yo. Mas malaki ang chance mo na mabayaran ka pagka gano'n. Kaysa dun sa maniningil ka na mataas ang boses mo. Hindi ko rin man sinisisi si Kulot. Siguro yung depressed na rin siya, frustrated, dahil mahalaga sa kanya yung 3 araw na trabaho niya. Kulot, ang sa amin sa'yo ay humanap ka ng ibang trabaho. Kakapusin talaga. Para kay Pachay, pasensya ka na, Pachay, ha? Wala kaming makitang... Pag naputulan ka ng tubig sa bahay, nakita mong diferensya, may sira ang tubo, hindi ka titigil sa maghapon hanggang hindi naaayos ang tubo na yan. Kasi mahalaga sa atin yan. Maliligo ka sa hapon, magluluto ka, walang tubig. Hindi po pwedeng umabot siya ng ilang linggo na sira yung tubong yan. At magpapaigib lang ako? Hindi po pwede. Kasi may supply ka ng tubig eh. Ngayon, kung hindi ka nakabayad ng tubig, iba yun. Diba? May problema tayo doon. Hindi yun masusolusyonan ng pag-igib niya. So, gawan mo ng paraan yun. Ang nakikita lang namin dito, sa akin ha, naghahanap ka lang ng dahilan para hindi siya bayaran. Salamat. Huwag sanang umabot sa demandahan. Simple lang dapat ito. Attorney Lorna, ano ba dapat ang ginagawa sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa trabaho ng iba? Oo nga, kasi magka-barangay kayo, hindi ba? Dapat nagtatrust kayo sa isa't isa. Yung hindi pagbabayad ng 3 araw, para sa isang single mom na 2 anak, mabigat yun. Nakikita naman natin yung pangangailangan niya kasi nakakita siya ng tubo. Miski na, sabi nga ni Dr. Camille, miski na 28 pesos yon, kinuha pa rin niya kasi wala nga siyang pangkain, ipapangkain sa mga anak niya. Inutang mo. Huwag nating gawa ng storya. Pag hirap ka, sabihin mo, hirap ka. Hindi wag mong sasabihin, ninakaw mo yung, hindi ka nag-igib. Okay. At yung taking the law into your hands, yung pupukpukin mo na lang, physical injuries pa yan, ano? Merong preso, tsaka may fine yan. Kanya yung anger management natin,
wag na muna. Ayan, kapag mentras nagagalit, lalong magpigil. Huwag mo kakalimutan yan. Ano kaya ang kahihinat na naman ng malapila balding alitan ni Kulot at Pachay? Umapaw pa kaya ng galit ang huling tapatan ng dalawa dito lang sa Face to Face Harapan? Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, pero unang tanong dito, gusto nyo ba ng kapayapaan sa buhay nyo? Gusto nyo bang magkasundo? Oo, mahirap yung may kaaway, di ba? O, aminin, mahirap ang may kaaway. O. So, mabigat sa dibdib, biro mo, gripo lang. Pwede ba ako na magpagawa ng gripo mo? Pagagawa ko gripo mo, Day. Pero, kailangan pagtrabahuhan mong pambayad mo ng tubig mo. Pero, tutulungan din natin si Pachay na matutong magnegosyo. No? Para, kasi sabi niya, naku po, tanda na po ako, 56 na ako. Sabi ko, matanda pa ako sa'yo. Araw-araw ako kumakayod. Pero mo, magtitinda ka, pay ka lang na ganyan. Then nag-apply po ako sa cleaner. Cleaner. Sa sweeper. Opo. Mas maganda itong sinasabi ko sa'yo, ikaw pa boss, wala kang boss. Opo. Di ba? Ikaw din. Palagay ko yung pag-iigib, iwan mo na yan sa mga lalaki. Hindi siya terno sa kalusugan mo. Meron tayong ugnayan sa ospital ng Maynila. Tingnan natin kung paano mapagamot yung asthma mo, ha? Yung gamot mo. Okay? Okay ba yon? At bibigyan ko kayong pampuhunan para negosyong maliit. Di ba? Puhunan ng negosyong maliit. Tig 3,000. Kailangan pa ikutin para makabayad sa mga utang. Okay? Nga pala, yung 300 mo, ako na rin magbabayad doon. Okay. Sige. Handa nyo na ha, para mauwi na niya. So, huwag na tayong magpapatrabaho nang hindi nagbabayad. Okay? At humanap tayo, habang bata pa kayo, humanap na kayo ng mas magandang pagkakakitaan. Okay ba yon? Sige. Magbati na kayo kasi sinolve ko na lahat ng problema nyo sa buhay. Thanks to Face to Face. Kayo naman, anong gagawin ninyo? Sige nga. Ayan. Okay. Baby swim. Water. Yun nga lang, yung timba niya, kayo nang bumili niyan. Wala naman akong kinalaman dyan sa timba na nabutas. So yung timba mo mula 7, ngayon ay 6 na lang siya. Okay? So, eto po, ang pinag-uusapan ngayon kasi dito, yung halaga ng trabaho. Sa Ingles, the value of work. Kung ang mga abogado, pasintabi kay abogada de Campanilla dito, ang abogado kung sumingil sa kliyente, binabayaran ng oras. Mag-meeting lang po ng 1 oras, dagdag na naman ang bayad. Billable hours ang tawag doon. Ang hardinero po namin sa bahay, may buwan ng sweldo. Pero, kapag may project po ako na labas sa araw-araw na gawain, abay inaabutan ko po ang hardinero ng dagdag para sa araw. Value for work. Importante po yan, lalo na sa maliliit at ordinaryong tao na napakahalaga kahit ang 100 piso sa bawat araw. Yung delayed ang sweldo, naku po, ayaw na ayaw ko po yan sa mga pinasusweldohan at empleyado ko. Lahat tayo umaasa sa kita na pinagtatrabahuhan. Ito ay leksyon sa lahat ng mga employer at nagpapatrabaho sa iba. Kapag ipinatrabaho, mayroon tayong obligasyong magbayad at magbayad sa tamang oras. Okay, Pachay? Okay ha? Sigurado kayo ha? Lahat kayo natuto ngayon. Ako po ang inyong Ate Coring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usap. Dalawang magkabarangay nagkainitan sa pila ng igiba ng tubig. Nakapila ako ng 5 timba. Itong goy-goy, tinanggal yung timba ko, inilagay yung timba niya, pinagbigyan ko. Inulit na ulit ng inulit. Napiko na ako. Ang sasakit ng
sinabi mo sa akin. Kaya parang hindi na kita ginagalang. Bakit hindi ka nga pumila? Gisingit na ako ng sabalde. Kailangan kasi ng na-stroke na tiyahing ko para magamit. Nagmamadali rin ako magbala. Pinagbigyan ko na siya ng ilang timba. Inulit niya naman. Kung sisingit ka dahil sa tindi ng pangangailangan mo, edi bakit hindi nakiusap? Kaagad-agad na sinabihan mo ako no, masasama ng loob eh. Harapin mo face to face.